Naglakad-lakad ako dito sa bukid. Ang agang lumalabas yung araw. Alas 5 pa lang. Maliwanag na. May parang feeling ko, puyat na puyat ako dito. Parang mas napupuyat pa ako dito kaysa sa salap. Pagkain yata to ng baka eh. Oh, kinakain yata to ng baka. Ay, kawawa naman yung palaka ba yan? O, palaka yata. Yan o. Nategi. Binebenta na to. Dati wala tong mga to. Dito kami naglalaro eh. Dito. Si area na to. Wala dati to. Nung bata kami. Yung kapag summer. Tapos ng anihan. Dito na kami lahat sa bukid. Nagpapaano ng kahit. Tapos may maganda palang bahay doon na nagpatayo. Yun. Dati ito wala namang mga bahay eh. Talagang fully bukid. Dito kami takbo nun. Diyan. Papaano ng saranggola. Ngayon, marami ng bahay. Ito hanggang dito. Tapos kahit pala doon, may bahay na doon. Doon. Wala na. Parang nauubos na ang mga bukid dito. May kantina pala dito. Ito ginagawang subdivision. Hindi ko to naanuhan nun nung inopen nila for installment. Ubos na nung nalaman ko lang. Ito yung kalsada niya. Sayang lang. Hindi ko naanuhan noon. Nung sinabi sa akin, tapos na, wala nang available. Fully occupied na lahat ng slot. Maraming nag-exercise din pala dito. Maglakad-lakad. Kahit dito sa lampas dyan sa may bahay na yan na maganda, inopen din for subdivision. Pero nung nalaman ko ulit, wala na. Fully fully book na rin yung slot. Ang bilis. Ayoko kasing lumipat sa ibang lugar na may mga murang lupa. Like sa Tukal. Doon kumuha yung kaibigan ko. Parang layo para sa akin. Kasi mas nasanay ako dito. Kasi dito, na to eh. Katabi lang kami ng Kapitol ng Biskaya. Kumbaga parang sa buong Biskaya is dito sa amin ang pinaka-sentro. So malapit lang kami. Pwede nga naming lalakarin eh kapag Biskaya Day.
So ayan, matirik na yung araw. Ganda ng bahay na pinatayo dito, oh. Kanino kaya yan? Nakakarating pa kami dyan, dito. Yun, doon. Yung mangga, inaakyat namin ng bata kami. Kay Mito. Dyan, nakakarating kami dyan. Kapag hapon. Ito naman, saan na ba? Yan, yung maliit na bundok na yan. Dito sa baba niya. Yan yung daanan ng mga bus. National Highway yan. Diyan din yung hospital sa baba. Yung veterans. Diyan. Gumawa sila ng bagong daan. Pero yan talaga yung National Highway. Dito. Pero nag-ano sila ng... Akala ko nga dito sila gagawa ng daan. Kasi nga, mas maano sana. Diretso. Kasi itong part na to, yan, Villaverde to. Pero sa likuran yan, kapag umakyat ka sa bundok na yan, ano, makikita mo yung kabundukan ng Isabela. Yung bundok na yan, dyan naman yung namatay kong asawa. Taga dyan. Dyan din nilibing. Ang dami ng bahay. Grabe. Dati walang mga bahay dito eh. Ito ang gandang bahay to. Kahit dito puno na ng bahay. Ito dati wala to. Ito mga bahay dito wala. Ang bahay namin is dito. Diyan. Saan ba? Ayun yung dito kami. Yan. Diyan lang kami. Yung mga kahoy dyan. Andyan lang kami. Ay, yung mga nyug doon, oh. Yan. Diyan yung bahay namin. Vitamin C pa lang naman yung ano, yung ating sikat ng araw. Noong isang araw pa sana ako gusto kong maglakad dito sa bukid. Pero medyo naanuhan ako kasi nga yung mga aso, naalangan ako. Mas gusto ko pa nga sana mas maaga. Kaya natatakot ako sa mga aso. Ewan ko ba parang yung mga aso natatakot ako. Dahil din siguro sa matagal na hindi ako nakakaano ng mga aso. Kapag may lumalapit na aso, talagang sobrang kaba ko. Feeling ko yung kakagatin ako. Pero hindi naman ako takot sa mga pet na aso na yung mga maliliit lang. Yung mga kanto-kantong aso lang. Doon ako natatakot. Lumabas din yung anak ko nag-exercise eh. Sa Capitol nga lang. Sa highway siya. Nag-jogging ng isang umaga. Di ba lang ako niyaya? Sabi ko ba parang ganyang wala. Lumabas. Pala jogging. Ba't di mo ako niyaya? Sabi ko. Alam ko ba na gusto mo? O diba? Ito, hindi ito dati semento eh. Ito. Hindi ito semento dati.
Kaya nga pag bumabagyo noon, tapos malakas ang tubig galing dito, talagang umaapaw to, kabukiran. Meron pa nga, nung buntis yata ako sa panganay ko, nakapapanganak ko lang, bumagyo. Itong daan dito, wala, na-wash out. Tubig lahat hanggang dyan. Tubig lahat. Kasi nga, maliit lang yung tubigan dyan, oh. Pero nung binakon, pinaluwang, pinalalim, okay na siya. Tapos inano na rin na isemento dito kasi nga marami na rin nakatira dito sa kabukiran. Kaya mas maganda na rin. Pero marami pa rin pasaway. Nagbibilad sila ng palay. Ganda ang bahay dito. Ganito yung gusto kong kulay. Pero hindi siya ganyan yung mag-black na Yung para siyang mag-blue gray na dark. Kasi yung pitong ng bahay ko, blue. Kasi ang birthstone ko is sapphire. Blue. Hindi na rin pala to binubukid, oh. Parang ito yata yung Panaan? Ay, hello, Manong. Awaan, magna lang. Mga rod. Umalag pa angin. Di ba ito gital-talon yun eh? Ay, dahito banger. Ay, kung laki din, dahito yan eh. Tapay, madi daw sa tal-talonan nun ko na. Ay, dahito yung dahito aramidan da subdivision. Ay, awanan, basit tal-talonan. Kung lakit doon na ito, tal-talon nyo, timparami dyan sa subdivisionan. Adogi dyan tikwan, tal-talonan. Mas kaya damang amin tatahimik. Taoray siya kakayat ko kumamot ti tal-talon. One. Kaysa dyan tayo ko, agdadagkat balayan. Nagpudot. Magnaman nong. Akala ko hindi niya ako papansinin. Kasi the last time na umuwi ako, kahit nasa salubong ko siya, hindi siya pumapansin. Kasi, naintindihan ko naman kung bakit. Kasi nga, yung kapatid niya, sa mga magkakapatid na yan, close naman ako sa kanila dati. Pero kasi alam mo yun, yung pandemic, mga politiko, kapatid niya yung kapitan. Yung nakapagsalita ako pero actually hindi naman sa kanila. Kumbaga parang sa sa mga kagawad kasi nga inuna nila yung pamilya nila. So masama yung loob nila kasi nga nag-errands ako sa Facebook noon. Pero okay lang yun. Dahil not direct naman sa kanila. Pero masama pa rin yung loob nila. Kaya yung ng pamilya ni brother niya, which is yung ex-kapitan natin, hindi kami nag-uusap-usap ganyan. Dati kinakausap ako. Pero okay lang yun. Kasi nga, karapatan nila yun na magalit. And karapatan ko din naman na magsalita against sa sa mga nila, tawag doon, yung pamumuno nila, diba? Kasi may freedom naman tayo na magsalita, lalo na kung nakikita mo na di maganda. Ang ko lang naman nun, ang point ko lang din naman nun, bakit uunahin nila yung mga kamag-anak nila kung may dapat pang mauuna.
Kasi alam ko naman at alam din ng lahat na yung mga inuna nila nasa ibang bansa ang mga asawa. Tapos yung mga hirap na hirap talaga kasi marami ding hirap na hirap yan na isang kahig isang tuka. Bakit hindi yung mga yun inuna nila? Yun yung point ko noon. Kaya doon sila nagalit sa akin. Tapos hindi rin naman ako humihingi noon. Sabi ko nga, okay lang na wala silang ibigay. Kasi nga sabi nila abroad daw. Kahit yung 5,000 noon na ibinibigay nila, hindi nila kami binigyan. Dahil nga nasa abroad daw ako. Ang point ko din, kung nasa abroad pala, bakit inuna nila yung mga mismong kamag-anak nila? Nasa ibang bansa din yung mga kamag-anak, asawa ng mga kamag-anak nila. Mas maganda pa nga trabaho nila sa ibang bansa kasi nagluluto sila sa restaurant, ganyan. Mas malaki yung sahod nila. Pero mas inuna yung mga kamag-anak. Yun yung nag-errands talaga ako sa Facebook noon. Which is, yun yung ikinasama ng loob nila sa akin. May freedom naman sila na sumama ang loob sa akin. May freedom din ako magsalita. So, yun yung the last time na umuwi ako. 2022, na umuwi ako, hindi niya ako pinakausap. Kasi kahit ngitaan ko noon, talagang hindi niya ako pinakausap. So sabi ko, naintindihan ko naman. Masama yung loob niya. Ganyan, sige, okay lang. Tapos, umuwi ako last year. Yang nang, kusta? Ni manang talmangay? Ay, paparamngay? Glinice? Tapos nung umuwi ako last year na naman. Hindi naman kami yung nagsalubong kiti. So far. Dahil alam ko naman na kahit pansinin ko sila, kahit lahat sila Lahat sila, mga anak nila, yung mga anak nito, naman kami sa Facebook. Kapag may nagustuhan akong ayan, grinigreet ko sila. Tapos, ina-approach ko sila. Which is, nagre-reply din naman sila. Pero yung anak lang ng kapatid niya, yung talagang hindi. So, sabi ko, okay lang. Kasi, kung hanggang ngayon is masama yung loob nila, okay lang. Dahil wala naman akong sama ng loob sa kanila. Naglabas lang ako ng errand sa Facebook. Dahil yung point ko lang doon naman noon is dapat mas unahin nila yung talagang walang wala. Bahala na sila. Pero ngayon, siya naman na yung unang pumansin sa akin. Kaya sabi ko, kasi pati yung asawa niya, before, kasi nga, close na close kami ng asawa niya Tatambay ako sa bahay nila before, nung hindi pa ako nag-abroad. Dala-dala ko yung anak kong lalaki. Tapos, natutulog yung anak kong lalaki doon. Kapag, yung anak ko kasing lalaki, kapag may ginagawa ako sa bahay, alam niya kung saan siya pupunta. Mamaya, nandun na, hinahanap ko na, nandun na sa bahay nila. So, parang, yung asawa niya, parang sinabi lang ng anak niya na, ma, dumating na pala si Ate Jovi. Ganon. Pero hindi sila umiingi. Tapos sabi ng anak niya, ate, si Mang Fit kagaya man. Sabi niya naman. Sabi ko, oo. Pero syempre, alam kong galit sila sa akin. Kaya medyo alof din ako. Medyo nagdistansya din ako. Kasi nga, sabi ko, time will heal. Diba? Time will heal the wounds. Medyo ngayon parang heal na rin kasi pinansin na rin naman niya ako, and medyo masaya din naman ako doon sa point na yon dahil the other day lumabas din yung asawa niya sa kantina nila, which is sumangpat kagayam, sabi niya. Tapos siya mismo yung sumalubong sa akin para yakapin ako, which is na-overwhelmed din naman ako doon. For the first time ulit na nagyakapan kami ulit. For how many years? Kasi lagi kami niyan kapag umuwi ako noon, pag dumadating ako, talagang sinasabi niya na, papuntahin niyo nga siya dito, padaanin niyo nga siya dito. Nga, Uncle Say, kumusta? Wala ka. Papalam nga, Uncle? Paman nag-spray ni Uncle Magdar. Aya?
Ni anti ka data. Ibaga man na dati aba nang may namantuludan no ko. Diyan eh. Tayo bagam dyan. No madi makasarap idyan, madi makwa basta ibaga mlatan no ko may naktuludan. Hoy. Makasisida akti aba. Mga yan ano, although hindi pinsan talaga ng mama ko, pero parang silang magpipinsan. So, nung bata-bata kami, madikit din kami sa mga to, na itinuring kaming, alam niyo yon, yung mga kadugo namin talaga. Yung parang naiyak ako. Yung mga, kung sino pa yung mga mismong kamag-anak mo, kung sino pa yung mga mismong malapit na kadugo mo, yun yung mga hindi kayo itinuring na mga kamag-anak. Kasi nga, nung bata kami talaga, walang-wala kami. Dahil nga, iniwan kami ng papa ko. Diba? Binuhay niya yung ibang pamilya, ibang anak ng may anak, na mismong kaming mga anak niya, hinayaan niya. Alam niyo yun, sinuportahan niya sa pag-aaral yung mga anak ng naging babae niya, pero kaming mismong mga anak niya, hindi niya kami sinuportahan. So, ganun kami kahirap. Sabi nga namin, kung sana hindi niya kami pinabayaan, kahit naghiwalay sila ng mama ko, hindi kami naghirap. Kasi may pera din naman yung papa ko noon. Malakas kumita. Kasi, ano siya malakas yung kita ng papa ko noon. Hindi siya nawawalan ng trabaho na maganda. Kaya nga, napag-aral niya yung mga anak niya sa ibang babae. Napag-aral, nasuportahan niya yung mga anak ng babae niya sa mga una nilang asawa. Pero kaming mga tunay niyang anak, hindi niya kami sinuportahan. May pabulaklak tayo dito. Ayun, yung nakakaano, yung mga taga dito sa amin na talagang hindi naman totally kamag-anak ng mama ko, dahil nga kung mga kapitbahay lang ganyan, parang nagturing na sila magpipinsan. Tapos kung sino pa yung hindi mo talaga kadugo na ano, sila pa yung nagturing na kamag-anak kami. Kung sino pa yung mga talagang kadugo namin na malapit-lapit, yun yung mga taong hindi pa kami itinuring na kadugo. Alam niyo yun, sasarahan pa kami niyan. Kasi nga, wala kaming TV nung kabataan ko. Wala kaming TV. Sasarahan pa kami niyan ng bintana. Ay, si Ate Telma, yung pupunta sa bahay para tumulong maghugas ng plato, mga kaldero, ganyan. Magsampay ng mga damit namin kapag nilalagay ko na sa washing. Tapos, mga ano, ito yung lupa na ano ng lolo namin na ibinenta na kailan lang na hindi nagpagkaintindihan. Yun yung iniyakan ng auntie namin nung Sunday na habang nagdadasal, kasi nga di sila nakikipag-usap yung mga anak ng kapatid nila mama. Ito yung lupa na yon. Sabi nga namin, mas maganda na nabenta na, nakuha na. Yan, itong area na to. Yan. Hindi ko alam kung 8,000 ba to. Basta maluwang to. Ito. Oo. Ito. Ayun pala yung sinasabi nila na ipinatayo nila doon. Na hindi nila ipinaalam doon. Yun. Dito, hanggang doon. Yun pala yun. Yung sinasabi ipinatayo na hindi ipinaalam. Yung pinsan namin. Kaya nakarinig din siya. Maigi na rin, kinuha na. Nabenta na. Kasi gagawin tong subdivision Kasi nakuha na rin yung pera, yung mga share namin. Nakuha na rin namin. Yan. Ayun na si Ate Telma. Sabay na kami. Talaga hinintay ko lang siya. Para may kasabay akong maglakad. Yan. Medyo malayo-layo rin yung nalakad ko ha. Hindi ko natuloy yung kwento ko. Next day ulit. Yung MMK ng aming buhay.
Diba?